Welcome sa Tales of Love. Mga kwento ng pag-ibig at drama. Sabay-sabay natin pakinggan ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating Center of the Day. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko lang ikwento sa inyo ang buhay pag-ibig ko simula nang bumisita kami ng pamilya ko sa probinsya. At mula nang makita ang ninong Marco ko, ay nagbago ang buhay ko. Ako si Rina, 24 years old. At ngayong graduate na ako sa course na Hospitality Management, ay naisipan ng pamilya kong bumalik sa probinsya kung saan kami dating nakatira. At doon ay muli kong nakilala si Ninong Marco, 38 years old at maagang nabiyudo. Ma, kailangan ko pa ba talagang sumama sa inyo sa probinsya? Mas gusto ko sanang maiwan dito at maghanap na lang ng papasukang trabaho. Reklamo ko kay mama, mas gusto ko kasi rito. Anak, mas maganda kung ipahinga mo muna ang utak mo. Magliwaliw ka muna at makatutulong sa iyo ang pagpunta natin sa probinsya para na rin mabisita natin ang lolo at lola mo. Gusto na rin makita ng papa mo ang matalik niyang kaibigan, ang Ninong Marco mo. Paliwanag sa akin ni mama. Dahilan para wala na akong magawa kundi ang pumayag sa gusto nila. Nang gabing yun ay nag-impake na rin ako. Kaunting gamit lang ang dinala ko dahil panigurado ay hindi kami magtatagal at babalik din dito sa Manila. Pwede na to, hindi naman kami magtatagal. Sabi ko sa sarili bago tuluyang matulog. Madaling araw ang biyahe namin, kaya maaga kaming nagsigising. Halos 5 oras ang biyahe, kaya naman mataas ng sikat ng araw nang makarating kami. Kayo na ba yan? Boses yun ni Lola, ang magulang ni Papa. Nako, kayo na nga. Sabay labas nito ng bahay at sinalubong kami. Agad naman akong nagmano dahil mahirap na at sabihan pa akong bastos dahil yun ang nakagawian. Ikaw na ba yan, Rina? Napakalaki mo na. Uling kita ko sa iyo ay bata ka pa. Napakaganda mo ano. May asawa ka na ba, ha? Sunod-sunod na sabi sa akin ni Lola. Walang preno. Mabilis naman akong umiling. Nako Lola, katatapos ko lang sa pag-aaral ay asawa na agad? Patanong kong sagot. Mabuti kung ganon. Abay tumulong ka muna sa mga magulang mo. Huwag kang gumaya sa mga pabaya dyan. Habilin pa ni Lola. Ngumiti lang ako at tumango. Alam ko naman yon. Siya, at pumasok na kayo nang tayo'y makakain na. Anyaya ni Lolo nang sumingit. Kumusta naman kayo dito? Tanong ni Papa. Abay, maayos lang naman kami dito. Ganun pa rin sa dati. Kaso lang, ay marami nang nagbago. Sagot ni Lola sa anak. Si paring Marco, kumusta ng kumpare kong yun? May bago na bang asawa? Tanong ni Papa. Ay ewan ko nga doon sa kumpare mong yon. At binabad na lang ang sarili sa trabaho kaysa humanap ng kapalit ng yumaong asawa. Sagot ni Lola. Mabisita ko nga yun mamaya. Napapailing na sabi ni Papa bago tumingin sa gawi ko. Rina, samahan mo ako para din makita ka ng ninong mo. Bata ka pa lang nung huli kanyang makita. Magmano ka sa kanya mamaya. Gusto ko mang sabihing ayaw ko at magpapahinga na lamang, ngunit kilala ko si Papa. Walang makakapigil ng gusto niya. Nang matapos kaming kumain, ay itinuro ni Lola ang tutuluyan kong kwarto. Naligo ako at nagbihis dahil pakiramdam ko'y marumi ako. Saktong paglabas ko ay may kumatok sa pinto. Anak, bumaba ka na at hinihintay ka na ng papa mo. Pupunta raw kayo sa ninong mo. Bumuntong hininga ako bago sinuklay ang buhok. Opo ma, susunod na. Pagkababa ko ay nadatnan ko si Papa na may hawak na manok panabong. Sa tingin ko ay kay Lolo ito. Pa, bakit nga uli biyudo si Ninong Marco? Tanong ko. Hindi ko kasi alam ang dahilan.
May sakit sa atay yung napangasawa niya. Malala kaya maagang binawian ang buhay. Simpleng sagot ni Papa. May anak ba sila? Usisa ko pa. Curious kasi ako at naawa sa sinapit ng ninong. Wala. Kakakasal pa nga lang nila nun, mga 1 taon bago ito namatay. Kwento pa ni Papa. Nakaramdam ako ng lungkot para sa ninong ko. Hindi man lang nito na-enjoy ang buhay may asawa. Huminto kami ni Papa sa paglalakad nang nasa tapat na kami ng simpleng bahay. Napakasimpleng tao pa rin talaga ng lokong yon. Sabi ni Papa, bago kinalampang ang kahoy na gate. Aring Marco, labas na dyan. Malakas na sabi ni Papa. Ilang saglit lang ay bumukas ang pinto at iniluwa nito ang pamilyar na lalaki. Malaki man ang pinagbago ni Ninong, ay isa lang ang masasabi ko. Gwapo pa rin siya, kahit halos mag-40 na. Ang may kahabaan nitong buhok ay itinaling niya. Matikas ang pangangatawan na halatang batak sa mga gawain dahil sa mapipino nitong biceps. Napailing ako sa naisip at nag-iwas ng tingin. Kamuntikan ko pang nakalimutang ninong ko pala siya. Paring Ray, nakauwi ka na pala. Boses yun ni Ninong. Oo, pumasya lang. Kumusta ka na? Tagal nating hindi nagkita. Balik tanong ni Papa. Maayos naman, ganun pa rin sa dati. Bukid ang pinagkakabalahan. Sagot ni Ninong at nagawi ang tingin sa akin. Sino itong magandang dalaga na nasa tabi mo? Hindi mo ba nakikilala ang inaanak mo, kumpare? Yan na si Rina, ang inaanak mo. Pagpapakilala sa akin ni Papa. Ngumiti naman ako at lumapit kay Ninong bago kinuha ang kanyang kamay at nagmano. Magandang araw po, Ninong. Bati ko. Pinasadahan naman ako nito ng tingin na siyang medyo ikinailang ko. Ikaw na pala ang inaanak ko? Napakalaki mo na. Lumaki kang magandang babae. Nakangiti rin itong sabi. Abay, nananalaytay sa kanya ang dugo ko. Saan pa ba magmamana? Tabirong sabi ni Papa. Dahilan para matawa kami. Halina muna kayo at pumasok sa bahay ko. Sakto at nagluto ako ng merienda. Alok sa amin ni Ninong. Kahit katatapos lang namin kumain, ay agad na pumayag si Papa. Kaya wala akong magawa, kundi sumunod. Inilibot ko ang tingin sa loob ng bahay. Napakaayos. Akala mo'y babae ang nakatira. Nagawi ang tingin ko sa picture frame na nasa gilid. Wedding picture yun ni Ninong at ng yumao nitong asawa. Naalis lang ang tingin ko. Doon nang dumating si Ninong dala ang pamerienda niya. Agad naman akong natakam nang makita ang banana cue. Umupo si Ninong sa tabi ko at bahagya ako nitong initian. Malaki ka na. Ilang taon ka na? Tanong nito sa akin. Ninong, 24 po. Magalang ko pang sabi, sabay turo sa inalapag niyang pagkain sa mesa. Kuha po ako Paalam ko pa. Kumuha ka lang, kahit ilan pang gusto mo. Nakangiti pang sagot ni Ninong na ikinatuwa ko naman. Sila naman ni Papa ang nag-usap. Tahimik ko namang kinain ang banana cue habang pinapakinggan sila nang biglang tumunog ang cellphone ni Papa. Saglit lang at sasagutin ko lang ito. Kayo munang magninong ang mag-usap. Sabi ni Papa bago bahagyang lumayo at tumalikod sa gawin namin dahil sa kausap niya sa cellphone. Malaki ang pinagbago mo, inaanak. Kumusta ka na? May boyfriend ka na ba? Tanong sa akin ni Ninong. Agad naman akong umiling. Ay naku Ninong, wala po. Inuna ko muna kasi ang pag-aaral. Taas noong sagot ko. Abay mabuti kung ganun. Sagot nito, sabay pasada ng tingin sa aking katawan. Napalunok naman ako ng laway dahil sa klase ng tingin ni Ninong Marco sa akin. Bakit po, Ninong? Wala. Naghagandahan lang talaga ako sa'yo. Sagot niya sa akin. Salamat po. Pasasalamat ko sa papuri niya. Nagulat ako nang idinantay niya ang kamay niya sa aking balikat. Animong nakaakbay, sabay himas doon. Walang anuman, inaanak. Hindi mo man lang ba na-miss si Ninong?
Tanong niya kalaunan. Matagal ko na rin kayong hindi nakita, Ninong, kaya medyo namiss ko rin kayo. Sagot ko at saka bahagyang umatras. Ikinagulat ko ang sunod nitong ginawa dahil bahagya niyang inilapit ang mukha niya sa aking leeg. Animoy inaamoy ako doon. Ang bango mo naman, inaanak. Sabi niya. Oo naman, Ninong. Kakatapos kong maligo nang magpunta kami ni Papa dito. Casual kong sagot. Ayokong bigyan ng mali siya ang ginagawa niya. Pinagpapasalamat ko nang alisin niya ang kamay sa aking balikat at bahagyang dumistansya. Sakto ring bumalik si Papa. O siya, kumpare, kami muna ay aalis ng anak ko. Ikaw naman ay pumasyal sa bahay. Bukas may salo-salo at inuman na rin. Paalam at imbitasyon ni Papa kay Ninong Marco. Bago tuluyang makalabas ng bahay niya, ay nagkatitigan pa kami ni Ninong Marco. Nang makauwi, ay agad akong dumiretso sa aking tutuluyan. Muli kong naalala ang ginawa at sinabi ni Ninong sa akin kanina. Bakit naman ganun magsalita si Ninong? Gwapong, medyo bastos naman yata. Kung sabagay, baka sabik lang si Ninong. Hibit balikat kong sabi sa sarili bago humiga sa kama. Kinaumagahan ay inutusan ako ni Lola na lumabas at bumili sa tindahang malapit lang sa bahay. Saktong bumili ako nang may tumawag sa aking pangalan. Rina, inaanak. Walang iba kundi si Ninong Marco. Agad naman akong humarap sa kanya. Good morning po, Ninong. Bati ko pa. Anong bibilhin mo? Tanong niya sa akin. Inutusan ako ni Lola na bumili ng mga rekado sa mga lulutuin niya. Kinulang kasi. Sagot ko naman sa kanya. Kayo po, Ninong? Bibili ng kape. Nagagahan ka na ba? Tanong niya sa akin. Umiling naman ako. Dapat ay kumain ka muna pagkagising mo. Kailangan na ba nila agad yan ngayon? Umiling naman ako bilang sagot. Mabuti. Gusto mo bang sumama muna sa akin? Tanong ni Ninong. Saan po? Tanong ko. Sa bahay. Magagahan muna tayo. Sabi niya. Ayoko namang mapahiya si Ninong sa imbitasyon niya. Kaya umuo na lang ako at sumama sa kanya. Nang makarating kami sa bahay ni Ninong, ay doon ko napagtanto ang desisyon ko. Dahil kaming dalawa lang ang nandito. Huwag kang mailang sa akin, Rina. Sabi ni Ninong. Mukhang nabasa niya ang ekspresyon ng mukha ko. Ngumiti lang ako. Inaya niya ako sa kusina at pinaupo sa hapag. Sinangag, itlog at hotdog ang nakahanda. Natatakam ako sa pagkain dahil sa gutom. Gusto mo ba ng kape? Ipagtitimpla kita. Tanong ni Ninong. Agad naman akong tumango dahil paborito ko rin ang kape. Umalis siya para magtimpla at ilang saglit lang ay bumalik rin dala ang 2 tasa ng kape. Tara, kumain na tayo. Salamat, Ninong. Pasasalamat ko bago sinimulang kumain. Kumusta naman ang pagkain? Tanong niya kalaunan sa kalagitnaan ng pagkain. Ayos naman, Ninong. Masarap ang sinangag. Ngiting sagot ko bago humigop ng kape. Nang matapos kaming mag-agahan, ay saka na ako tumayo. Sinimulan kong iligpit ang pinagkainan. Ngunit hinawakan ni Ninong ang kamay ko. Bakit po, Ninong? Nagtatakang tanong ko. Ako nang bahalang umayos. Sabi niya. At sa sunod niyang ginawa ay nagulat ako. At nakaramdam ako ng kaba. Hinarang ako ni Ninong. Dahilan para makorner ako sa gilid ng mesa. Itinukod niya ang kamay niya sa mesa na para bang ikinulong ako. Ninong Marco, anong ibig sabihin nito? Halos mautal kong tanong sa kanya. Hindi ko sinasadyang magustuhan kita, inaanak. Hindi ko alam pero kusa akong nagkagusto nung makita kita kahapon. Seryoso at tila hirap na sabi ni Ninong sa akin na siyang ikinabigla ko. Ninong Marco, mali ito. Sagot ko. Sa paningin ng mga tao, oo. Ngunit hindi naman tayo magkadugo. Pagpapaintindi niya.
Agad naman akong umiling dahil sa pagkalito sa nangyayari. Naguguluhan ako, Ninong. Hayaan niyo muna akong mag-isip tungkol sa sinabi mong pagkagusto sa akin. Sabi ko, sabay bahagyang tulak at nagmamadaling lumabas ng bahay niya. Doble ang bilis ng tibok ng puso ko nang makauwi. Ninong ko si Ninong Marco. Sa paningin ng lahat ay mali yun. Dahil inaanak niya ako. Bakit ba kasi sa dinami ng babaeng pwede niyang magustuhan ay ako pa? Mahinang bulong ko sa sarili nang makarating sa kwarto ko. Inaamin kong nakuha rin ni Ninong ang atensyon ko. Dahil sa dami ng pinagbago niya. Ngunit mali pa rin. Mawawala rin niya, Ninong. Baka nabigla ka lang. Sabi ko na, para bang kaharap ko lang siya, kahit hindi naman. Malalim akong bumuntong hininga. Kaya naman pala, iba ang pakiramdam ko sa bawat titig at haplos niya sa akin. Dahil may nararamdaman pala si Ninong. Hindi ko itatangging maganda ako. At kahit sa Manila, ay maraming nagkakagusto sa akin. Ngunit hindi ko pinapansin. Dahil seryoso ako sa pag-aaral at ayoko ng istorbo. Ngunit ngayon, alam kong mali. Ngunit may parte sa akin na natutuwang malaman na gusto rin ako ni Ninong. Rina, bumaba ka dito at tumulong ka sa pagluluto. Malakas ang boses na sabi ni Lola mula sa baba. Nabalik naman ako sa katinuan at agad na inalis ang anumang iniisip tungkol sa pagitan namin ni Ninong. Susunod na po. Sigaw ko pabalik para marinig. Ngunit pagbaba ko sa sala, ay naabutan ko si Ninong Marco na nakatayo sa labas ng pinto. Kausap si Papa. Nag-iwas ako ng tingin at nagpunta sa kusina. Hiwain mo tong mga ricados ng pansit, Rina. Utos ni Mama sa akin na agad ko namang sinunod. Nandyan na si Marco. Tutulong kay Ray sa pagkatay ng mga manok. Sabi ni Lola kay Mama. Mabuti naman at may kasama na ang asawa ko. Sabi ni Mama bago bumaling sa akin. Tapos ka na ba dyan, Rina? Padalhan ng tubig at merienda ang Papa at Ninong Marco mo. Gusto ko sanang humindi. Kaso, tinalikuran ako ni Mama. Kaya wala akong choice kundi ipagkuha sila ng malamig na tubig at mga biskwit na nakita ko sa may tabi. Huminga ako ng malalim bago lumabas at nagpunta sa likod ng bahay kung saan sila nagkakatay at magluluto. Pa, merienda ninyo. Kuha ko ng atensyon nila. Pinigilan ko ang sariling mapalingon kay Ninong sa takot na baka magkatitigan kami. At bumigay ako sa kanya kahit alam kong mali. Salamat anak, sabi ni Papa. Tumango lang ako. Akmang aalis na ako nang tawagin ako ni Ninong. Rina. Po, tanong ko. Pero hindi na siya sumagot at nanatiling nakatitig lang. Tipid naman akong ngumiti bago umalis. Kung ano mang gusto ni Ninong Marco ay hindi pwede. Bumalik ako sa loob at muling tumulong sa mga gawain. Nang magtanghalian ay hindi ako sumabay at nagkulong lang sa kwarto. Dahil alam kong makakasabay ko si Ninong at gusto kong umiwas sa kanya. Ngunit kahit anong iwas ko sa tuksong kagaya niya ay sinusundan ako. May kumatok sa kwarto ko. At sa pag-aakalang si Mama ay binuksan ko ito. Ngunit mali ako. Dahil si Ninong ito at may dalang pagkain. Nag-abala ka pa, Ninong. Sabi ko, bago ito kinuha. Akala ko'y aalis na siya. Ngunit mali ako. Dahil itinulak niya ako papasok sa loob. At maging siya ay pumasok sa silid ko at isinara ang pinto. Iniiwasan mo ba ako, Rina? Bakit? Tanong niya. Umiling naman ako bago inilapag sa kama ang pagkaing dala niya. Para tigilan mo na ang kaibangan mo, Ninong. Hindi kaibangan ang nararamdaman ko. Gusto kita, Rina. Madiing sabi niya. Kaibangan dahil mali yan. Inaanak mo ako, Ninong. Mas madiing sabi ko.
Umiling siya at itinulak ako pahiga sa kama. Naging mabilis ang pangyayari at namalayan ko na lamang na nasa ibabaw ko na siya at madiing ikinulong ang dalawang kamay ko sa tuktok ng ulo. Ano ito, Ninong? Kinakabahang tanong ko. Ang nararamdaman ko. Sagot niya bago ako siniil ng halik. Wala akong nagawa ng kagatin niya ang labi ko. Dahilan para makapasok ang kanyang dila sa loob ko. Sa huli ay bumigay ako. Namalayan ko na lang uli ang sariling tinutugon ang mapusok niyang mga halik. Nang matuuhan ay bahagya ko siyang itinulak. Mali ito, Ninong. Mahinang sabi ko. Walang mali, lalo kung mauuwi sa pagmamahal. Sagot niya at itinuloy ang ginagawa sa akin. Ang pagmamatigas ko ay tila natunaw at kusa nang bumigay sa kanya ang katawan ko. Ang rupok ko pala. Eksperto niyang inalis ang suot ko at walang itinira. Ipinaubaya ko na sa kanya ang sarili na para bang wala akong pagmamatigas kanina. Ipinosisyon niya ang kanyang sandata sa aking perlas. Napapikit ako ng mariinang para bang may napunit sa aking loob nang ipasok niya. Masakit, Ninong Marco. Daing at reklamo ko. Sa halip na sumagot ay hinalikan niya ang noo ko. Mawawala rin yan. Sorry. Marahang sabi niya. At totoo nga, dahil nawala at napalitan ng kakaibang sarap. Ganito pala ang pakiramdam. Nang matapos kami, para bang pagod na pagod ako at bagsak ang aking katawan dahil na rin sa panghihina. Ipahinga mo muna pagkatapos kumain. Sabi ni Ninong matapos akong bihisan. Tumango ako. Huwag mong sabihin kina Papa ang ginawa natin, Ninong. Sigurado akong magagalit sila sa iyo at sa akin. Hindi ko sasabihin, pero gusto kong sabihin sa Papa mo ang nararamdaman ko sa iyo. Seryoso ako sa iyo, Rina. Huwag mo na akong itaboy. Pakiusap niya bago umalis ng kwarto. Malalim akong bumuntong hininga. Masyadong mabilis ang lahat. Binigay ko ng ganon-ganon ang iniingatan kong puri. Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin si Ninong Marco. Ngunit nagpigil sa akin ang pagiging inaanak ko sa kanya. Mag-iiba ang tingin ng mga magulang ko sa akin, maging sa kanya. Natatakot ako. Ngunit gusto ko ring maging totoo gaya ni Ninong Marco. Nang gabing yun, ay nalaman ni Papa na may gusto sa akin ang kumpara niyang si Ninong Marco. Nagalit siya at hindi ko rin siya magawang tignan dahil sa takot at hiya. Ngunit nanindigan si Ninong. Totoo ngang seryoso siya sa akin dahil kat masira ang pagkakaibigan nila ni Papa ay gusto pa rin niya ako. Anak, pinilit o ginugulo ka ba nitong ninong mo? Galit na tanong ni Papa. Umiling naman ako bilang sagot. Huwag na kayong mag-away pa. Pakiusap ko at halos maiyak. Hayaan mo na si Ninong pa. Hayaan niyo na kami. Hindi ako makapaniwalang tinignan ni na Mama at Papa bago inilingan. At tinalikuran na para bang sinasabi nila na binigo ko sila. Sumama ako kay Ninong Marco at naniwala sa pangako niya. Sa pagsasama namin, minahal ko na rin siya. Hindi bilang ninong, kundi kasintahan. Halos 1 taon ang lumipas. Nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan namin. At doon ay natanggap at napatawad rin kami ni na Mama at Papa. Sumugal kami ni Marco kahit alam naming mali. Ninong ko siya at inaanak niya ako. Ngunit sadyang makulit ang kapalaran. Sa huli, nauwi kami sa pagkakaroon ng sariling pamilya ng magkasama. Nakakatakot, ngunit masarap sa pakiramdam ang huling resulta kung ito'y ikakasaya mo.